Hi everyone, this is Mommy Arby and let me share with you another video regarding family visit visa for Saudi Arabia. Today, i-share ko naman sa inyo kung ano nga ba yung timeline kung paano ko ba ginawa yung pagkuha ng family visit visa kasi I've read a lot of comments na nalilito pa rin kung ano ba yung uunahin. But before we start, if you are interested in this kind of topic of getting a family visit visa for Saudi Arabia, please head over to my YouTube channel kasi marami na po ako na-share dyan na information kung paano nga ba makakuha ng family visit visa at kung ano pa yung mga bagay na dapat natin i-accomplish. And if you are looking for hotels or activities anywhere around the globe, you can use Klook app para mas makamura kayo and you can use Mommy Arby Klook na promo code nandito po para mas makamura tayo up to 5% off sa lahat ng ating bookings and you can actually use it ng 5 beses. So let's start. Ano nga ba yung una kong ginawa nung kumuha ko ng family visit visa? Kung napanood nyo na yung step by step and then yung checklist ng mga requirements for Saudi or family visit visa for Saudi Arabia, magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung mga sinasabi ko rito. So ang pinakauna ko talagang ginawa ay kumuha ko ng PSA copy ng marriage certificate namin ng asawa ko at PSA copy ng birth certificate ni Ate Awuja. I use the online na lang no ng PSA kasi para hindi nga naman ako pumunta sa PSA kasi kinalkula ko yung pwede kong gastusin ng gas, then syempre pagkain, and ganun din yung sasamuhin parang ganun din yung aabot. So nag-ano na lang ako, nag-online delivery na lang ako. And then ang next ko pong ginawa ay mag-schedule ng pa-apostle sa DFA. I already shared that video kung paano nga ba magpa-apostle sa DFA, so you can just check my YouTube channel. And then, eto na nga, since yung passport ni Ate Awuja ay expired na that time, tapos yung passport ko, naka-apelido pa siya sa akin, yung apelido ko nung dalaga ko, pinapalitan ko siya sa apelido nung kasal na ako, which is yung last name ng asawa. Actually, that is not required. It is just my own, kagustuhan. Sarili kong kagustuhan na gamitin yung last name ng asawa ko. Pero by law, it is not required naman talaga na mag-change tayo ng last name. And then, pagpunta dun sa DFA, ito yung, you have to take note of this. Ang anak ko at that time is 7 years old. So, anyone who is 7 years old and below ay hindi na required magpa-appointment as long as meron silang kasamang guardian. Then, the guardian or yung mother ay pwede nang sumabay kung gusto rin magpa-update or renew ng passport. So, sumabay na nga ako at hindi na kami nagpa-schedule. So, nag-walk-in lang kami at dinala ko yung mga necessary documents na kailangan para sa pagpaparenew ng passport. And then, by that time, after kong magparenew ng passport, pumunta naman ako doon sa pa-apostil because I made sure na yung aking schedule sa pagpapa-apostil, yung pinili kong schedule, ay tatama siya doon right after namin magpa-passport. Then, nagtanong lang ako doon, saan po ba yung pa-apostil ng documents, titignan lang kung dala mo yung documents, tapos sasabihin lang kung saan ka pipila, and then just follow the instruction. Sobrang dali lang naman at hindi naman kayo maliligaw or may stress on how to do it. Next is, nung nakuha ko na yung passport ko, and then nakuha ko na yung pa-apostil, sinabay ko na rin yung pagkuha kasi mauuna kasi yung apostil na marirelease before the passport, pero at that time, sinabay ko na yung pagkuha kasi the apostil will be there naman, hindi naman siya mawawala kung hindi mo siya agad makukuha. So, pagkakuha ko ng passport ko at ng aking pina-apostil, ang pinaka-next naman ng ginawa ko ay naghanap ako ng schedule sa BOQ for the yellow fever vaccine and sa aking polio. So, polio and yellow fever vaccine for the two of us, kaming dalawa ni Ate Awuja. At that time na naghahanap ako, sobrang wala po talagang available schedule dahil hindi available yung yellow fever vaccine. So, umabot kami siguro mga October pa bago nagkaroon ng yellow fever vaccine. So, imagine niyo, March ako nag-accomplish ng pa-apostil tapos October na ako nakapagpa-yellow fever vaccine. Meron din kasi akong health condition at that time and I also needed to consult a doctor before ako magpa-yellow fever vaccine. If you don't have any health condition, pwede nyo nang disregard yung part na yon. At kung meron ng available na yellow fever vaccine sa BOQ website, which I already shared kung paano mag-schedule, check nyo na lang sa YouTube channel ko. You can skip that part. Parang pwede nyo mas mapadali yung inyong pagpaproseso. Sa akin kasi napatagal lang kasi, yun nga, because of health condition and at the same time kasi, may pasok din naman si Ate Awuja so we won't be able to go right away sa Saudi.
After nga nung BOQ, nung meron na kaming yellow certificate from the BOQ, that's the time naman yung asawa ko naman, siya naman yung kumilos doon sa Saudi para po mag-apply ng aming pre-approved visa. Again, yung pre-approved visa po namin, pinaasikaso niya yun sa HR. Nagpatulong siya sa HR because it's in Arabic. So, mas mabuti na rin yung ganun kasi syempre, mas alam naman ng HR kung anong dapat ilagay dun sa mga details. He just submitted the details tapos sinubmit ko lang din sa kanya yung kopya ng passport namin tsaka yung kopya ng birth certificate at marriage certificate namin talaga. At tapos after ilang days or I don't know, I cannot remember. Basta nung pagkatapos na, nung may pre-approved visa na, sinend niya lang sa WhatsApp ko and then, I asked him kung ako na ba yung magpapa-appointment. Tapos sabi ko siya na lang para mas gamay niya tsaka mas, parang feeling ko pag ako kasi magkakamali ako sa details, sabi ko siya na lang yung mag-accomplish. Doon nga sa Tashir sa VFS. So, nung meron na kaming schedule, syempre pinuntahan namin yung appointment date and time namin. Kung saan po matatagpuan yung BFS Visa Center, meron din po yan sa YouTube channel ko. And then yun nga, bago kami pumunta dun sa Visa Center on our designated appointment date and time, yun nga, minake sure ko na dala ko na lahat yung kailangan and sa tingin kong kakailanganin for the visa application. Kung ano-ano po yun, meron po akong checklist na galing mismo sa Tashir. Nandun din po sa aking YouTube channel. Bali ni lahat halos nandoon na, pati yung kung ano ba itsura ng ating photo for the visa. So, itong sinishare ko lang po sa inyo is yung timeline kung paano ko ba siya in-accomplish, ano yung inuna ko. Kasi nga, if we're gonna read it all at the same time at accomplish it all at the same time, medyo ma-overwhelm po kayo. Pero step by step lang bago ka sumakses. Charot! Step by step lang yung gagawin natin para hindi tayo ma-overwhelm. Yun lang mga mi, if you have any other concern, questions, or clarifications about sa mga sinasabi ko, just leave a comment kasi as much as possible, kung masasagot ko naman, sasagutin ko siya sa comment. Yun lang mga mi, see you on our next video.